Good morning, good afternoon, good evening, alright kaibigan kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan. I wish you well. Welcome to the Parking University. Andito na naman ang yung professor sa Parking University. Let's just share knowledge kaibigan because knowledge is wealth kaibigan. Once maging knowledgeable tayo kaibigan, pwede na tayong pupunta doon sa frequency of kaibigan. Magandang frequency kaibigan. Alright ano yung topic natin ngayon? Ito yung sabi ni Earl Nightingale kaibigan, itong limiting belief natin. Paano natin i-let go yung mga limiting belief natin? Ano ba itong mga limiting belief? Yung mga limiting belief natin kaibigan, ito yung mga mga little boys na nagdidictate sa head natin kaibigan na you cannot do it. You are not good enough, you are too poor to do it, wala pang nakagawa sa family mo na yan, hindi mo yan kayang gawin, wala pang imposible mo yang magawa or anything, hindi mo pwedeng gawin. So yun yung mga limiting belief kaibigan sa atin nagko-control sa atin kaibigan na maabot yung full potential natin kaibigan. Wow! Dito natin to matutunan sa Parking University kaibigan. Pag palagi tayong nagle-learn, mag-iiba yung mindset natin kaibigan. Masishift yung mindset natin kaibigan. Ano yung mindset natin? Mindset natin kaibigan, ito yung subconscious mind natin kaibigan na tayo ay maliit pa hanggang yung nakikita natin sa mga environment, naka-hardwired to. Ito yung sinasabi ni Bob Proctor na ito yung paradigm natin. Kung ano yung habits natin, attitude natin, ano yung nasa paradigm natin, ano yung nasa subconscious mind natin kaibigan. That's what we are right now because of that paradigm, because of that hardwired kung ano yung mindset natin. But the good thing na is, as a human being kaibigan, pag tayo ay mayroong knowledge na na-learn, pag tayo ay we keep learning and growing, we could slowly change or we could disconnect this mga hardwired sa ating subconscious mind, sa ating paradigm kaibigan, and we create a new habit. When we create a new habit and we are conscious, repeat that habit kaibigan, ma-istoryan sa subconscious mind natin, and that will become our new paradigm. Okay, and once we have a new paradigm kaibigan, that's we experience changes. Okay, when we experience changes kaibigan, our reality will change. Wow. Kasi we cannot experience changes, for example, di tayo maka-experience ng mga changes sa buhay natin kung yung paradigm natin or yung subconscious mind, kung ano yung naka-wired dyan sa subconscious mind natin kaibigan, hindi yan mababago because we keep doing the same thing. If we keep doing the same thing, we keep thinking the same thing, we keep doing routine thing o ano yung iniisip natin, ganun pa rin, you will have the same result kaibigan. That's the law of the universe na wala kang ma-expect na ibang result kung yung ginagawa mo is the same sa ginagawa mo last year, last month, previously, many years ago. So the only way to change or baguhin yung reality natin kaibigan is to change our paradigm. Okay, so i-change natin yung i-remove, i-unlearn natin yung mga old habit natin kaibigan, i-unlearn natin and we install a new knowledge and habit. Then that's the start of kaibigan, that's the start of our new paradigm or our changes. Wow, alright, ano yung sabi ni Earl Nightingale? Sabi ni Earl Nightingale kaibigan, ang successful daw na tao is hindi itong mga tao na walang problema. Okay? Yung mga successful na tao kaibigan, 5% lang to sila sa 9, for example na kay 100% na tao, 95% na majority is on the majority. Okay? Pero may 5% dito kaibigan na nagiging successful. Only 5%. Bakit nga daw nagiging successful sila? Ito yung study ni Earl Nightingale, like 20 years siya nag-study. Okay, so hindi daw to mga taong walang problema. Ito mga successful na 5% kasi lahat ng tao maka-experience ng problema. But itong mga tao na ito kaibigan is they just know how to solve their problem. Wow. Ano ba yung problema? They just know how to solve their problem. For example daw kaibigan, pagtanungin mo yung 95% na tao kaibigan, ano ba yung gusto nila sa buhay? Sometimes hindi nila alam. Majority daw hindi nila alam. Pag tanungin mo tong 5% kaibigan, ano yung gusto mo sa buhay? Mayroon silang specific goal, specific detailed kung ano talaga yung gusto nila sa buhay. Kasi kung alam mo daw kung ano yung gusto mo sa buhay, then masolve mo
you are halfway there kaibigan, and slowly pag ma-solve mo yun, makukuha mo, maabot mo yun. Okay, so ang success daw kaibigan is not, it's iba-iba yun. Okay, walang it doesn't mean iba-iba yung perspective ng tao. It could be health sa'yo, wealth, abundance, or anything, position ba yan kaibigan. But sino ba namang hindi ayaw ng financial freedom kaibigan? I think lahat ng tao siguro ay gustong mayroong financial freedom. It doesn't matter sa amount sa money kaibigan. So it doesn't matter sa amount sa money kasi iba-iba tayo ng gusto iba-iba yung tao. But as long as it could be na mayroon ka lang 1,000 pesos per month, 5,000 pesos per month, 20,000 pesos per month, 100,000, 1,000,000 pesos per month, 200 million pesos per month na expenses, it depende yun sa isang tao. It could be kahit meron ka lang 1,000 pesos per month, but you can, if nakasustain ka lahat dyan, kung ano yung kailangan mong gawin, mayroon ka, may ma-provide ka, you can consider yourself as have a financial freedom kaibigan. The more the better. Okay, but walang measurement yun kasi iba-iba yung ng tao. So sabi nga ni Erlen Tanggil nga, yung tao hindi problema ng tao pag-commit, pag achieve sa goal niya. Hindi, kasi yung tao, yung brain daw ng tao kaibigan, pag tayo ay mag-start na magti-think para tong gold mine, yung gold mine kaibigan na undiscovered gold mine, napakadaming gold sa mine natin kung i-activate natin to at saka mag-start tayong mag-isip. Kasi nga lahat ng invention kaibigan galing yan sa mind ng isang tao. Anything na na-exist na nakikita natin ngayon, galing yan sa invention mind ng isang tao. So gifted daw tayo nito ng isang mind kaibigan, na mayroon tayong mind na kaibigan na we can achieve what we want. Ang problema lang daw sa tao kaibigan is they just don't know what they want. Okay, hindi nila alam kung ano yung gusto nila. Hindi nila alam kung hindi problema paano ma-achieve yung gusto nila, but ang problema hindi nila alam kung ano yung gusto nila. Wow, napakagandang learning to na ni from Erlen Tanggil kaibigan, na if we just want what we know, we are already halfway to achieve that kaibigan. Kasi hindi pala problema natin to achieve. Yung problema lang natin is ano ba yung gusto nating i-achieve. Wow kaibigan, napakaganda kaibigan. So ito pa yung isang sabi ni Erlen Tanggil, kasi lahat daw tayo, ito mga 5% na successful kaibigan, okay, marunong silang mag-analyze kung ano yung gusto nila. Kasi lahat nagtatrabaho man tayo or anything, nagpo-provide tayo ng service kaibigan. So nagtatrabaho ka, nagpo-provide ka ng service. Kung titingnan mo yung mga umasinso at saka yumaman talaga, hindi sila mostly nagtrabaho lang. Most likely mayroon silang service na pinoprovide. It could be anything, binibinta or something, anything na or services na pinoprovide sa people. So sabi niya, itong 5%, ina-studyhan nila kung ano yung service na iproprovide nila, at saka yung people kaibigan. Dapat daw i-studyhan natin yung tao, kasi yung tao, yun yung bumibili sa service natin. Ano ba yung tao? Ano yung andyan sa tao kaibigan? Wow! So, ito pa ang sabi ni Erlen Tanggil kaibigan. Kung alam natin na 95% kung 95% ang hindi successful, only 5% kaibigan, at you emulate the habit or anything, this 95% na what they are doing, you will become one of them. Kasi pina-follow mo sila. So, ang highway daw kaibigan na traffic, andun yung 95% kaibigan. Yung road to success kaibigan, andun yung 95%. 5% lang yung dito sa road of success. Kung susundan mo yung traffic sa 95% kaibigan, hindi yun ang road to success. Kaya nga andun yung 95% doon. It's a smooth probably yung route papuntang success. It could be zigzag at saka difficult, pero may kasabihan, obstacle is the way. Ito yung sabi ni Ryan Holiday kaibigan, na obstacle is the way. Yung success is nasa hidden siya sa isang obstacle kaibigan. Kasi kung ang success daw, it's very easy to achieve, lahat nagiging successful. Kaya nga kunti lang yung naging successful, kasi nga yung success, maraming obstacle along the way kaibigan, or hidden siya sa mga obstacle. Wow! So that means kaibigan, kung makakita tayo ng obstacle, failure,
anything dyan sa mga ginagawa natin, if we just pursue there, kaibigan, doon beyond that, kaibigan, nasa likod yan pala yung success. Wow, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo ngayon, kaibigan, at mayroon tayong natutunan from Earl Nightingale. Dito lang to sa Parking University, kaibigan. Close your eyes, open your arms, and not your legs, and it's all yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. So yan, boom, shakala, nagkala-kala, liki.